I am Ignacio Q. Angeles III or Chacho, and I am a septuagenarian. I'm 73 years old and I am now retired. So for me, Advent is an occasion not only to commemorate but to celebrate as well and to pray on the love that God has given mankind, shown mankind through the birth of Jesus Christ, our Savior. Ang buhay ko ay napaka-exciting. At mula nung bata ako hanggang ngayong pagtanda ko ay sa tingin ko, lalo na nung ako'y bata pa, naiinkwentro ko ang Diyos. Ngunit ngayon ko lang na-realize na andun pala ang Diyos. And He was taking care of me dahil ako'y layas, ako'y adventuroso, ako'y naging aktivista, ako'y lumabas ng seminaryo dahil sa pagiging aktivista. Yung mga ganong bagay na napaka minsan delikado ay naproteksyonan ako ng Diyos hanggang sa ngayong tumanda ako at meron ng mga sakit. Pinaka-meaningful para sa akin ay hindi yung pagpasok ko sa seminaryo ng high school. Dahil bata pa isip natin noon. No? Pero yung pagbabalik loob ko sa Diyos, about 20 years ago, sapagkat paglabas ko ng seminaryo at ako'y naging aktivista nung ako'y second year college o third year college na, ay ang Diyos ay naging irrelevant sa buhay ko. Kaya ako ay nag-focus sa mga ginagawa ko. Yung pagiging aktivista, hanap buhay, palaki ng pamilya, at yung trabaho ko rin ay napaka-exciting. Mahilig ako sa mga exciting na bagay. At nagbalik loob lang ako noong mga 2004 nung nag-reunion yung seminaryo sa Angeles. At unti-unti, dahil na rin siguro sa mga pagpupulong in preparation for the reunion, at pagkatapos nun, tinuloy namin yung mga pagpupulong at nagkaroon kami ng formation. Una, sa pagpapaalala sa amin sa spirituality ng Missionaries of the Sacred Heart, yung mga pare doon sa aming seminaryo. At may mga pagpupulong kami na nag-imbita kami ng mga magtuturo sa amin at magpapaalala sa amin kung ano yung spirituality of the heart. No? At mula noong panahon na yon, kami pa'y sumama ni Mrs. sa Marriage Encounter Group at meron kaming mga weekly meetings, meron kaming prayer discipline na sinusunod, although prayer discipline ng Hesfita. At hanggang ngayon ay sinusunod ko pa rin tuwing ako'y nagdadasal sa umaga. Ngunit ang napakahalaga siguro dito sa pagbabalik loob ko ay ang pag-unawa ko at yung appreciation ko ng pagmamahal ng Diyos. Ano ba talaga ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos? Ako'y hindi na disgrasya, ako'y ganito, ako'y ganyan. Hindi yata. Ngayon lang, bago ako pumunta dito, meron akong nakasagutan At yung mga bagay na yan, minsan ayaw ko man mangyari, dadating na lang. At parang yung sakit ko, hindi ko naman inaasahan na ako'y magkakaroon ng psoriasis. At ako'y iinom ng gamot na bawal ako mag-socialize gaya nitong mga taong to. Maraming tao, bawal sa akin. At madali ako mapagod. Hindi mga bagay na yan dumadating, hindi ko inaasahan. Pati na rin yung pagbalik loob ko sa Diyos ay hindi ko rin inaasahan. At ang tanging ginagawa ko na lang ngayon ay ang pagpapalalim nito. Kapag ako'y nagdadasal sa umaga, normally, I pray on the Gospel for today. Sabi ko, ang dami palang tinuturo ni Jesus na hindi tinuro sa catechism at sa seminaryo din. No? Mga
aspetong detalyado kung paano magmahal ng Diyos at magmahal ng kapwa. Baka sabihin ni Mrs. tuturo na naman ako, pero yung pagmamahal sa kapwa ay napakasimpleng bagay, mga simpleng bagay na may kinalaman sa relasyon ko sa Diyos at sa mga tao, lalo na sa mga tao dahil sila ay mga kasama ko araw-araw. I relate with them every day. No? At yung mga na basa ko at natutunan ko at sinusubukan kong isabuhay, mga simpleng bagay like forgive your enemies. 70 times 7, ibig sabihin forever, always. Do not use harsh words. Mga ganong bagay ba na napakadetalyado, and it has to do a lot with your relationship with my relationship with others. Well, sa mga tao, yun ang nabanggit ko. No? I try to relate with them lovingly, no? By not being unkind, by being compassionate, maski na hindi ko kilala yung mga naglilimos lang doon sa may amin. Sa community, no? Kami ni Mrs. ay nasa Family and Life Ministry ng aming parish. At although medyo hirap na akong participate sa mga activities ng parish, at least we can still be used as a resource, no? Taga-lecture kung ano man, no? Katulad ng election nung nakaraan at sa pre-K na, no? Kami ay nagbibigay ng pre-K na seminar sa mga magpapakasal sa simbahan sa San Miguel. Yung aming involvement doon sa prayer group namin, sa marriage encounter group namin ay tuloy pa rin, although pag nag-i-schedule sila minsan sa pool sa mga panahon na hindi kami pwede ni Mrs. No? Kaya palagi, madalas kami ngayon mag-miss ng mga prayer meeting. At kung pwede sana, ni-request ko noon, pwede Zoom. No? Sinusubukan naman nila, pero minsan yung schedule talaga hindi nagtutugma. Dahil unang-una, ako'y bawal ng lumabas-labas, no? At makihalubilo sa maraming tao. So, hanggat maaari, naghahanap kami ng paraan kung paano pa rin silbi sa komunidad. No? Micro level, doon sa aming lugar, yung mga kasama namin sa bahay, yung mga kasama namin sa neighborhood, kasama namin sa parish, yung aming gawain noon sa bayan, ay medyo nag-retire na rin kami dahil may nahihirapan na kami magpa-rally-rally dyan. Bawal na sa akin. Ang lab nga doon sa aming pre-K na ay napakalawak ng kahulugan. Although sa Bible, ang sabi nila, ang madalas gamitin na salita or equivalent ng love sa New Testament at ginagamit doon ng Greek sa New Testament ay agape. Hindi po eros na pagmamahalan ng couple, hindi po storge, pagmamahalan sa pamilya, kundi agape, yung pagmamahal sa komunidad. Working for the common good, aspiring for the common good. No? At tangay na lahat yan. Sa tingin ko, pati yung mga aktivista na yan, while they're working for the common good, they're practicing love. So, napakalawak na po yung naging kahulugan sa akin ng love. Hindi na lang po yung love sa pamilya, sa mag-asawa, kundi pati sa komunidad. Paggunita natin sa pagsilang ng anak ng Diyos na si Jesus, pinamalas po ng Diyos Ama ang pagmamahal niya sa tao, pinadala niya upang maging tao yung anak niyang Diyos na si Jesus. At bakit? Para turuan tayo. Bakit din? Para ipakita pa sa atin, hindi lang tayo tinuruan sa kanyang mga gospel, kundi pinakita niya sa atin nung siya ay ipinako sa krus. Siya ay nagdusa at ipinako sa krus. At nung Easter, siya ay nabuhay muli.
Pinakita niya sa atin na kapagka tayo'y sumusunod sa Diyos, kapagka tayo'y nagmamahal sa Diyos at sa kapwa, maski na tayo'y mamamatay, either physically, mamatay yung katawan natin, or tuwing tayo'y magkakasala, namamatay yung relasyon natin sa Diyos at sa mga tao, pwede pa rin po tayong mabuhay. No? At ito po ay pinapakita para sa akin nung pagpapanganak ng Diyos dahil ang sukdulang pagmamahal ng Ama ay naging tao yung kanyang anak at ipinakita niya sa atin, itinuro niya sa atin kung paano magmahal.